Ngayon ang dakilang kapistahan ni na Apostol Pedro at Apostol Pablo, dalawang haligi ng pananampalatayang Kristiyano. Si Pedro ang pinuno ng 12 apostol at ng mga unang pamayanang Kristiyano. Si Pablo naman ang hinirang na maghatid ng mabuting balita sa mga pagano. Kapwa sila nangaral noong sila'y nabubuhay pa. Sa kamatayan, magkasama rin silang nakibahagi sa kaluwalhatian ng langit. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Jean Sabio, MEC. Magsitayo po tayo. Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ang dakilang kapistahan ni na Apostol Pedro at Apostol Pablo, dalawang haligi ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mahawaing Panginoon na mapagpatawad sa nalubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga magkasalanay, magsisisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan ang lahat ng larangan ng ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Sa utos ni Herodes, pinugutan ng ulo si Santiago at ikinulong si Pedro upang hadlangan ang paglaganap ng pananampalataya kay Kristo. Subalit kumilos ang Panginoon upang iligtas si Pedro na pinuno ng mga Kristiyano. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti ang silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nalakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyayari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Tugon. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak.
Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot, tugon. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aming umaasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa, tugon. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad, tugon. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Sa bilangguan, nagbalik tanaw si Pablo sa buhay na inilaan niya sa Ebanghelyo. Buo ang pagtitiwala niyang hindi siya iwanan ng Panginoon habang inaasam niya ang gantimpala ng langit. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ikaw, Pedro, ang saliga ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Pinoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ipagbawal mo sa lupa, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Mga kapatid, ang hidwaan o ang pagsagutan ay parang normal lang sa pamilya, sa eskwelahan, sa lugar ng trabaho, sa lipunan, kahit sa Senado. Ang hidwaan ay parang normal. Alam nyo, sa ibang bansa, para makagawa ng anumang magandang batas, kahit magsuntukan pa ang mga senador o mga representante, okay lang yun. Ang mahalaga, makagawa silang ng batas. Kaya walang puntahan sa husgado na, oy, sinuntok ako o ano mangyari. Kaya sa Japan, minsan nagtatapunan ng silya. No? Sa Japan yan, yan ang sa Senado. Pero sa atin, alam naman natin na okay lang yung magsagutan, mag-away, pero walang violensya, hindi violente. Okay lang yun yung magsagutan. No? Kaya sa seminaryo noon, yung dalawang seminarista, kasama ko sa seminaryo, nagsagutan, you son of a bitch. Sagutan na isa, you son of a gun. Anong sagot na isa? Humanap siya ng sagot. You son of your neighbor. Ano pang sagot niya? No? Kaya okay lang yung sagutan. Ano? Kahit sa mga pamilya, yung mga magkakapatid, minsan nagsagutan. Ganon din yung kahit mga santo, ganon din. No, may mga hidwaan din. Akala natin mga santo, para holy, no? Hindi naman, normal din sila na may mga sagutan din, may mga away din. Gaya ni San Hipolito at San Calisto. Kasi ito si San Hipolito, mula siya sa parang alta sosyedad. Ito San Calisto, slave yun, esklabo. Kaya minamatan niya itong si Calisto na naging Santo Papa. Sabi niya, dapat akong Santo Papa, hindi siya. Kaya naging anti-pope ito si San Hipolito na ito, pero naging santo rin siya, no? Kahit na diyan sa simbahan, kahit na nagkaaway, santo rin pala, no? Okay. Gayon din si San Ephraim, Saint Ephraim, at ang Santo Papa na si Stephen, Santo Papa Stephen. Ano nangyari? Si San Cyprian kasi, mayroong mga dahil sa tuwag na persekusyon, iba ay nagtakwil sa pananampalataya. At pagkatapos ng ilang taon, nagbalik loob sila. Kaya sabi ni San Ephraim, dapat sila ibinyagan uli dahil sa lumabas sila ng simbahan. Sabi naman ni Pope Saint Stephen, sabi niya,
hindi na kailangan na binyagan uli, sapagkat ang binyag ay isang karakter. Pag nabinyagan ka, bahagi ka ni Kristo. Kahit na nakasala ka, para kang prodigal son. Ganun ba? Okay. So, meron silang sagutan, gano'n, no? Ganun din si San Pablo, San Pedro. Anong nangyari sa kanila? Ito sabi ni San Pablo, sulat niya sa mga taga Galacia. Sabi niya, nang dumating si Pedro sa Antioquia, so Antioch ngayon sa parang bayan ng bansa ng Turkey, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginawa. Dahil bago dumating ang ilang mga sugo ni Santiago, si St. James, siya'y nakikisalo sa mga hentil, mga hindi Hudyo. Subalit ang dumating na mga iyon, tumayo siya at hindi na nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya sa pangkat na nananais na tuliin din ang mga hintil. So, yan ang issue nila, ang problema nila tungkol sa circumcision ng mga hintil. Kung sila dapat mayroong circumcision din gaya ng mga Hudyo. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo. Pati na si Bernabe ay kasama rin ni San Pablo sa kanyang pagpapalaganap ng maliganang balita. Pati na rin si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Sulat ito ni San Pablo. Kaya, mga kapatid kay Kristo, yan ang mga santo. Kahit mga santo sila, may mga konting hidwaan din. Pero kahit ni San Pedro, kahit na mali ang ginawa niya tungkol sa pananampalataya, iba ng kwento yan. Hindi siya nagkakamali kasi sapagkat sabi ni Kristo sa kanya, kahit ang kapangyarihan kamatayan ay walang bisa sa kanya para sa simbahan. Kaya, okay. Sa arawan ito ay pinagdiriwang natin ang ating espesyal na kapistahan ng dalawang dakilang apostol, San Pedro at San Pablo. Silang dalawang lalaking naging sentro ng pagtatag ng simbahan, ang kaharian ng Diyos, kaharian sa langit, na ipinangaral ni Jesus sa Ebanghelyo. Ito ang kaharian ng Diyos, ang pananampalataya na lumago at lumaganap sa mundo. Sina San Pedro at San Pablo sa kanya-kanyang piniling paraan ay tinipon at nagkakaisa ang isang pamilya ni Kristo at nagsasalo sa kamatayan bilang mga martir. Itong dalawang ito, na martir din sila kahit na sila'y konting may hidwaan din noong panahon. Bawat isa sa kanyang sariling paraan, sina Pedro at San Pablo ay may dalawang matatanging tungkuling omisyon ng simbahan. Pag sabi simbahan, ibig sabihin yung sambayanan, hindi yung istruktura gaya nito, no? So, sambayanan, sabi ng simbahan. So sa pamamagitan ng kanyang tungkulin, ang mga tradisyon ay ipinasa sa walang patid na paraan mula sa simula hanggang ngayon. Yan si San Pedro bilang unang Santo Papa. Siya ay may tungkulin sa loob ng mga istruktura na tumulong upang mapanatili at mapangalagaan ang mga tradisyong yon. Yan sa ating simbahan, mayroong tradisyon na ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. At magbigay ng pagkapare-pareho ng pagkakaisa sa simbahan habang ito ay kumakalat sa napakaraming lahi at kultura at tradisyon sa iba-ibang lugar, iba-ibang bansa. Ang papel ni San Pedro sa simbahan ay patuloy sa katauhan ng ating Santo Papa na siyang dakilang simbolo ng pagkakaisa at katatagan ng ating pananampalataya. Kung wala ang kanyang tungkuling ito, ang simbahan ay magkawatak-watak na kagaya ng nangyayari sa maraming mga simbahang skismatiko. Ano itong simbahang skismatiko? Yung naghiwalay sa ating pananampalataya, ating simbahan, na hindi na sila kasama sa kapangyarihan ng Santo Papa. Yan ang mga simbahang skismatiko. Humiwalay sa kapangyarihan ng Roma, ng Santo Papa. Kaya taon-taon, ginugunita ng simbahan ang linggo ng pagkakaisa ng mga Kristiyanong bilang tugon sa panalangin ni Kristo noong huling hapunan. Sabi ni Kristo sa huling hapunan, sabi niya, Ama, maging isa nawa silang lahat,
kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay sa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ay nagsugo sa akin. Yan ang sabi natin na Christian unity, linggo ng Christian unity. Sa kabilang banda naman, si San Pablo ay nagpapakita ng isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya, ang tungkulin bilang propeta. Pagsabi ng totoo, pagsabi ng anong tama, anong mali, yan ang pagkapropeta. Pagtugon sa mga alalahanin ng mundo at lipunan na malikhaing pagbuo ng mga bagong paraan ng pagpapahayag ng mensaheng Kristiyano. So ang pagkapropeta, ang pagpahayag ng magandang balita, yan ang ginawa ni San Pablo. Kaya marami siyang mga sulat, no, sa mga taga Roma, taga Corinto, ganun Galacia, lahat marami siyang mga sulat, no? Yan si San Pablo. At habang ang simbahan ay naharap sa mga alalahanin ng mundo, ang simbahan ay patuloy na nagbabago rin dahil sa ating tugon sa mga isyu sa lipunan sa mundo. Sa mabilis na pagbabago ng mundo, hinahamon tayong ipahayag ang ubod ng ating pananampalataya sa mga mabisa at epektibong paraan. Kung ang simbahan ay mananatiling makabuluhan, kung ito ay magpatuloy sa pagsasalita sa isang epektibong paraan sa harap ng mga bagong pag-unawa, mga bagong saloobin, mga bagong pag-unlad sa isang mabilis na pagbabago ng mundo, may mga realidad at isyu pang pag-unawa at pananaw ngayon na wala o hindi prominente sa mga nakalipas na panahon, gaya ng isyu ng contraception, same-sex marriage, karapatan ng mga LGBTQ, mga addiction, alcohol, droga, sugal, sekso, na nakakasira sa pamilya, zero population growth, global warming, pagtaas ng tubig sa dagat, trafficking ng mga babae at mga bata, mga batang sundalo. Ito maraming sa Afrika, mga batang sundalo, pinapatay ang mga magulang, siyempre wala na mapunta ng bata, sundalo na lang. Yan, ginagawa sa Afrika. Yeah? Pang-alipin, akala natin wala nang alipin ngayon sa mundo, wala nang mga slaves. Mayroon pala sa China at ibang lugar, no? Pag-uusig sa relihiyon religious persecution at iba pa. Ito mga isyu ngayong panahon na dapat meron tugon ang simbahan. Ano ang masasabi natin tungkol sa realidad ngayon? Merong mga suicide ng mga kabataan, gano'n. Kaya, halimbawa, sa pagpipigil ng pagbubuntis ng isang isyu mula noong 1960, anong tugon ng simbahan? Kaya ito ang isyu na nakalipas ng mga 20 taon o higit pa, ang isyu ng same-sex marriage. Yeah? Itinakda ni Pope Paul VI sa kanyang encyclical na Humanae Vitae, sabi niya, ang mga sexual na gawain na pag-aasawa ay dapat magkakaisa at magkaanak. So, unity, and procreative. Ibig sabihin, open ang mag-asawa na magkaroon ng anak. Hindi lang yung, i-stop yung ang pagbuntis ng isang ina sa pagitan ng contraceptions, ganon. So, dapat open o bukas ang pananaw ng mag-asawa na sila ay magkaroon ng anak. Kaya, dapat responsable sila na kung sila'y magtalik, dapat nung panahon na hindi magkaanak yung misis. Yeah? Okay, so responsible parenthood. Kaya yan ang sabi ni turo ni Pope Paul VI na ang sexualidad ay dapat para sa
pagkakaisa na mag-asawa, unity, at bukas ang kanilang kalooban na magkaroon ng anak. Sa pag-init naman ng mundo, global warming, ano naman ang pagtaas ng level ng dagat, ng tubig sa dagat, ay gumawa nagsulat si Pope Francis ng kanyang encyclical na Laudato Si, na nakatuon sa pangangalaga sa kapaligiran, environment, at sa lahat ng tao. Sa mga tuwid, ang panawagan para sa prophetikong papel ng simbahan, yan ang eksemplo ni San Pablo, pagkapropeta. Mga susi ng at si kay San Pedro na sa kanya ang mga susi ng kaharian. Sa pagpalipas ng mga siglo, mayroong mga pagsikap na sirain ang simbahan, ngunit ito ay patuloy na lumago, hindi masusupil ang katotohanan na ating turo ng simbahan at ang pagmamahal kung saan itinatag ang simbahan, itong katotohanan at pagmamahal. Sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan na ito, manatili tayong tapat sa mga nawa, sa mga tradisyon na iniabot sa atin mahigit pa sa 2,000 taon, na kasabay nito, laging handa tayong gawin ang mga kinakailangang pagbabago at pagbagay kung saan ang mensahe ni Kristo ay mabisang maipaabot sa lahat ng mga taong nauuhaw sa katotohanan at pagmamahal na sa paglipas ng mga siglo ay hindi kailanman nagbago. Kaya ipagdasal natin, nawa, una, ang ating Santo Papa na sentro ng pagkakaisa ng mga mananampalataya sa lahat ng dako. Pangalawa, ipagdasal natin ang mga lugar kung saan ang simbahan ay patuloy na gumagawa at kumikilos sa ilalim ng matinding kahirapan, mga persekusyon, ganon. Pangatlo, ang ating parokya dito sa Mission Station upang tayo ay tunay na maging tapat sa ating pananampalataya at sa ating mga sarili, kauli-hulihan, upang magkaroon tayo ng tunay na espiritu ng misyonero, pagturo at pagpalaganap ng ating pananampalataya na mabisang ipahayag ni Kristo, na mabisang ipinahayag ni Kristo sa lahat sa ating lipunan. Kaya yan ang ating ipagdasal ngayon, naway bigyan natin ng halaga ang ehemplo sa atin ni San Pedro, ang pagkakaisa sa ating pananampalataya, pagkakaisa sa simbahan, at si San Pablo ang pagiging masigasig sa ating pagturo ng ating pananampalataya, lalo na sa mga kabataan at sa ating kapaligiran sa sosyedad, sa lipunan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo po tayo. Dumulog tayo ngayon sa Diyos na humirang sa atin bilang kanyang sambayanan nang tayo ay tayo rin ay matulad sa kadakilaan at kabanalan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Buong tiwala tayong manalangin, ating tugon, Panginoon, digin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang simbahan naway manatiling tapat sa kanyang tungkuling ipagkaisa ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo at maging tinig na tumatawag sa lahat ng bansa tungo sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang ating Santo Papang si Leon, naway puspusin ng Panginoon ng biyaya sa kanyang paghalili kay San Pedro bilang pastol ng kawang ipinagkatiwala ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang ating Obispo Pablo Virgilio,
kasama ng kaparian at mga religyosa ng ating diocese naway tumulad kay San Pablo sa buong tapang na pagpapahayag ng mabuting balita at pag-akay sa sambayanan tungo sa landas ng kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang mga laiko ng ating diocese naway buong pusong makiisa sa buhay ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at pagmimisyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Naway umusbong ang maraming bukasyon mula sa ating diocese bilang pagtugon sa tawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya at sa Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ang mga yumao, lalo't higit ang mga pari, relihiyoso at laiko na naging bahagi ng ating diocese, naway magkamit ng buhay na walang hanggan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tahimik natin ngayong ipanalangin ang mga pangangailangan ng ating komunidad at ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dakilang Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan. Itulot mo maging mga tapat kami na tagasunod ni na Apostol Pedro at Apostol Pablo at mamuhay ayon sa kanilang mga turo at halimbawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol, na nagharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo, para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Pinoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ako ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayong aming ikagalak na si San Pedro ay San Pablo ay kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag ng iba't ibang sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkaibang larangan at paglilingkod kay Kristo sa isang sambayanan. Kapwa nilang tinamo ang pulong ng tagumpay na ngayon ay dinarakila ng buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya ang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang kabiyak, lahat ng mga apostol at ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihili namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, italayo sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas sa Hesus Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Pinoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa, manang umaga sa lahat. Peace sa inyo, peace to all, peace to you. Blessings to you. Magsiluhod po tayo. Ito ang kodero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, mapalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo sa katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghati-hati ng tinapay, nagkaisa ng dami-damit isipan at pinatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa berhe ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Masdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Berhe ng banal na puso ni Jesus, berhe ng banal na puso ni Jesus, berhe ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry and Regina Cheli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry, para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Jean Sabio, MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. Paalala po, patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ngadun din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Inaanyayahan po ang lahat ng mga chapel treasurers at ang 2 representative ng bawat kapilya na magkaroon po tayo ng Finance Council General Assembly sa darating na July 5, 2025 sa ganap na 9 hanggang 13 ng hapon sa Woodcraft Bayanihan. Inaasahan po na ang bawat ay makadalo. Sa darating na July 4, 2025, sa ganap na 6 ng gabi, magkakaroon po tayo ng First Friday Mass sa Woodcraft Bayanihan. Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo. Ang Ministry of Lectors and Commentators po ay nangangailangan ng mga bagong miyembro na nais maglingkod sa pamagitan ng pagpapahayag o pagbabasa ng salita ng Diyos. Babae o lalaki na may edad 16 pataas po. Sa mga nais sumali, maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong chapel leaders o sa mga miyembro ng Ministry of Lectors and Commentators. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Magsiyuko tayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro, upang kayo ay magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Jesucristo sa pamagitan ng aral ng pananampalataya na sinikap ituro ni San Pablo na kapiling niya magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit ay nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos ay pinahayag ni San Pablo. Ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo ng kinamtan ni San Pedro pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at sa pagtanggap ni San Pablo sa koronang buhay, pakundangan sa kanyang pagtitiis mapugutan, iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain ko na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa ay umayo tayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.